nag-anunsyo na talaga itong si Ontiveros sa kanyang kagustuhan na tumakbo bilang presidente. Saan ba nanggagaling yung tapang ng loob nitong si Ontiveros para tumakbo na presidente? Unang-una, tignan natin yung kanyang pagkapanalo bilang senador. Huwag nating kakalimutan na yung unang dalawang takbo ni Ontiveros, hindi siya nanalo. Bokya. Sa pangatlong taon, matapos siya maging trustee ng PhilHealth, kaya utas-usap-usapan, nakatulong talaga sa kanya ang mga resources ng PhilHealth, at siya'y nanalo sa panahon na paalis na si Noynoy Aquino. So, nanalo siya na 9th place. Hindi siya top-notcher. Ibig sabihin, sa third try nanalo siya pero 9th place. At yung huling eleksyon, itong 2022 elections, nanalo siya muli pero siya ay 11th place, no? Second to the last. Ang last na nanalo ay si Jinggoy. So, kung ikaw ay hindi ka naman naging top-notcher sa eleksyon bilang senador, at kung ikaw, gaya ni Ontiveros, ay hindi tumataas kesa sa 1% sa lahat ng mga surveys, kahit pa yung Pulse, SWS, or even yung, yung mga hindi kakilala, lumalabas na 1% din siya, saan kumukuha ng tapang at saka pagmumuka itong si Ontiveros para magsabi na siya ay tatakbo bilang presidente? Well, alam niyo po, huwag kayong magtataka. Kasi si Ontiveros, matagal na pong kilala yan na talagang maka-Amerikano. Sa katunayan, yung buhay niya dyan sa kanyang party list at saka dun sa kanyang mga involvement sa NGO ay palagi po siyang kabahagi ng NGO at ng party list na sinusuportahan ng mga Amerikanong mga interes, no? At siyempre, kaibigan din niya yung mga kilala nating mga mayayamang Amerikano na talagang sinusuportahan ng mga dilawan. So, ang tingin ko, ang lakas na loob na pinaghuhugutan ni Ontiveros sa kanyang kagustuhan na tumakbo sa posisyong presidente ay alam niya na maghihimasok at maghihimasok pa rin ang Amerikano sa ating susunod na halalan dahil alam niya na ayaw ng mga Amerikano na magkaroon na naman ng pangalawang Duterte bilang presidente. Alam nyo, yan ay isang pagkakamali ng persepsyon na ang Tatay Digong ay naging kaaway ng mga Amerikano. Hindi po. In fact, anong ginawa niya kay Pemberton? Maski alam niya na akong private prosecutor, ako nagpakulong, binigyan ng pardon. At bakit siya binigyan ng pardon? Well, sasabihin ko na sa inyo ang katotoo, no? Ang naging kapalit niyan, syempre, ay yung mga COVID vaccines. Okay? Sa totoo niyan, tinanong ako ng mga Amerikano, ano bang gagawin namin para wag nang bawiin o i-revoke ni Tatay Digong yung VFA na talagang sinabi niya gagawin niya kasi pinagkaitan ng visa si Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, bigyan niyo kami ng vaccine. Kasi ang Tatay Digong ko po, hindi naman yan ideolog. Yan ay nagmamahal sa Pilipino. At kung ibibigay nyo yung kinakailangan ng mga Pilipino, ay yan ay pagbibigyan naman kayo. Ibig sabihin, wala rin namang katotohanan doon sa sinasabi ng marami na talagang kaaway si Tatay Digong ng kahit sinong bansa. Sa totoo lang, nung siya ay nagpatupad ng independent foreign policy, gusto niya maging kaibigan ng lahat at hindi maging kaaway ng kahit sino man, kasama na dyan ng mga Amerikano. Totoo po na sinasabi niya yung totoong kasaysayan ng Pilipinas, na ang paglabanan ng Pilipinas at Amerikano ay isa sa pinakamadugong labanan sa buong daigdig. At ito nga ay isa rin sa gera na kung saan ang mga Amerikano ay kinilala bilang talaga namang lumabag doon sa batas na umiiral kapag meron digmaan dahil pinatay nila mga inosenteng sibilyano. At yan ay hindi nakakalimutan ni Tatay Digong bilang isang Pilipino. Yan naman po ay kabahagi ng ating kasaysayan. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi niya, huwag tayong umasa ng mga Amerikano bilang dayuhan, itataguyod ang pangnasyonal na interes natin. Pero hindi naman yan ibig sabihin na kaaway niyang mga Amerikano dahil hindi naman tayo nasa estado ng digmaan laban sa Amerika. Alam niya na kinakailangan makinabang tayo sa pagkakaibigan sa lahat ng bansa, kaya kinakailangan wala tayong kaaway. Pero itong si Risa Ontiveros at saka lahat ng mga kasama niya mga dilawan at ngayong kaalyado nilang mga loyalistang Marcos, ang sinasabi nila, naku Amerika, yan, wag niyong pagkakatiwalaan ng Duterte dahil yan ay talagang maninindigan laban sa interes ng mga Amerikano. Well, totoo po yan. Si Sara Duterte maninindigan para lamang sa pangnasyonal na interes ng Pilipinas. Pero kung meron naman tayong mga common interest na pwedeng itaguyod, sa tingin ko hindi po magiging hadlang si Inday Sara Duterte.
Sa katunayan naman, no, tingnan natin itong sinasabi nilang Pax Silica, no, yung napakalaking investment para sa mga semiconductors na gagamitin ng mga Amerikano. Well, totoo po na yan ay kabahagi ng defense policy ng Amerika. Pero kung yan naman po talaga ay magdudulot ng kapital at trabaho para sa Pilipinas, hindi naman po yan tututulan ni Inday Sara. Pero sa tingin ko, hindi siya papayag na mga Amerikano ay magiging labas sa jurisdiction ng Pilipinas. Kinakailangan, dahil hindi naman sila talaga mga sundalo, sige, mamuhunan kayo, sige, gumawa kayo dyan ng mga microchips na gagamitin nyo para sa mga missiles, pero kinakailangan, susundin nyo pa rin ang batas at kikilalanin ang jurisdiction ng Pilipinas. Yan naman po yung sinasabi ko lang, na baka yan ang maging posisyon ni Inday Sara Duterte dahil sinasabi ko nga, wala naman talagang kinikilalang kaaway ang mga Duterte. Kung saan makikinabang ang Pilipino, doon ang mga Duterte. Kaya nga po, perfect example dyan, miski alam niya na yung presensya ni Pemberton sa Pilipinas ay labag sa kalayaan ng bansa dahil yung BFA na yan ay talaga naman pong lumalabag sa ating soberenya dahil yan ay pinagbabawal ating saligang batas, pinatawad pa niya ang Pemberton kapalit nga ng mga bakuna, no, na kinakailangan ng mga Pilipino. At sa tingin ko, ganyan din ang gagawin ni Inday Sara Duterte. Pero pagdating kay antivirus, talagang ang sulsul nila, huwag kayong magtiwala sa mga Duterte. Tignan yung lingwahe niyan. Yan ay kakampi sa China. Bakit? Ano ba ginagawa ng Amerikano ngayon? Di ba si Trump, ilang beses nang nakipagkita kay Xi, 2 beses na. At palagi silang nag-uusap para lalo pang mapalapit at maging mas mainit ang pagkakaibigan ng China at ng China. Kasi bilang 2 pinakamalaking ekonomiya sa daigdig, alam nila na kapag sila'y naglabanan, walang makikinabang, walang mananalo. Kinakailangan magtulungan ang 2 pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig dahil kinakailangan nila ang isa't isa bilang merkado at bilang pinagkukunan ng puhunan. So sa akin, naniniwala lang si antivirus na makukumbinsi niya mga Amerikano na ang magtataguyod talaga ng pang-Amerikanong interes ay si antivirus. Well, totoo po yan. Huwag niyong asahan si Inday Sara na magtaguyod ng pang-nasyonal ang interes ng mga Amerikano kung hindi naman makikinabang ang Pilipinas. At isang prueba sa ganitong magiging pulisiya na Inday Sara Duterte itong gera sa pinag-aawayan ng gera pagdating sa Taiwan. Walang pang-nasyonal na interes ang Pilipinas dyan sa Taiwan. In fact, pati yung mga Amerikano, kinikilala naman nila na ang Taiwan ay kabahagi ng China sa ilalim ng One China policy na sinimulan ni Richard Nixon. So, bakit tayo makikialam dyan? Bakit natin pagagamit ang ating mga base militar para maging forward-launching bases ng mga Amerikano kung sila makagera sa China? At bakit tayo makikipaggera sa China sa mga bato-bato? Alam naman natin na ang China ngayon pangalawa ng pinakamayamang bansa sa daigdig at dapat ang tinututukan natin paano tayo bilang karatig bansa ng China makikinabang sa bagong kayamanan ng China. May pambili na sila ng ating mga produkto, whether be it pagkain o kung anuman, damit, kaya nilang bilhin yan dahil sa kanilang bilyong-bilyong mga populasyon at meron silang pambili. So ibig sabihin yan, masisigla mga negosyo sa Pilipinas, mas maraming trabaho sa Pilipinas at syempre, pagdating sa turismo, tignan nyo na lang. Ang number 1 turista sa Thailand na meron 13 million tourists a year ay mga Chino. Tayo, wala pang 300,000 ang galing sa China. Samantalang bilyong-bilyong mga Chino ang merong sapat na salapi para maggala-gala sa Pilipinas. At di hamak naman, laking ganda naman ng Pilipinas kaysa sa Thailand kung tayo pinag-igilang natin ang relasyon natin sa China. So yan po ang dahilan kung bakit si antivirus malakas ang loob. Malakas ang kanyang apog, makapal ang kanyang muka para sabihin na siya lang ang pwedeng magtaguyod ng pang-national interest ng Amerika. Totoo po yun. Dahil hindi naman po magsusulong ng kahit anong pulisiya ang Inday Sara Duterte kapag ito ay hindi sang-ayon sa pang-national na interest ng Pilipinas. Ang hanapin na lang natin ay yung mga bagay-bagay kung saan magtutugma ang pang-national interest ng Pilipinas at ng China. So pero wag po kayong magkakamali. Talagang sa kasaysayan ng mundo, naghihimasok ang mga Amerikano, lalong-lalo na pagdating sa issue ng kung sinong mamumuno. Ginawa na po nila sa Nicaragua at iba pang mga bansa sa Latin America at gagawin pa rin po nila yan. Lalong-lalo na ang importansya ng Pilipinas sa kanila habang hindi pa natatapos ang usapin na posibleng giyera sa China ay magkaroon ng unsinkable
warship. At ang tawag dyan ay the Philippines. Nung nagkita nga si Tatay Digong at saka si Trump, di naman tinago ni Trump ang kanyang paniniwala na talagang ang pinakamagaling na real estate deal na pinasok ng mga Amerikano ay yung binili nila ang Pilipinas. Kaya naman, hindi nila tinatago kung bakit nila tayo binili sa Espanya. Dahil tayo talaga ang gateway to Asia, lalong-lalo na sa China na alam nila ay importante dahil ito ay magiging pinakamalaking merkado. At ngayon, bagamat hindi nila inaakala, pinakamalaking pinagkukunan din nila ng kapital at pinakamalaking nagpautang sa kanila. Dahil ngayon po, ang pinakamalaking may hawak ng US debt instruments at ng dolyares pa rin ay ang China. Kapag yan ay biglang inunload ng China, magkakagulo po ekonomiya ng Amerika. So, yan po ang dahilan. Kaya kung bakit si Ontiveros, 1% lang sa survey, ang kapal ng pamumuka na kanyang pinipresenta ang kanyang sarili para maging presidente. Dahil sa kanyang track record na siya lang ang magiging napaka-matagumpay na magsulong ng pangnasyonal na interes ng mga Amerikano, maski itong mga interes nito ay taliwas sa interes ng mga Pilipino. Kung kayo may ganyang loyalty sa mga dayuhan na alam natin naghihimasok sa ating politika, hindi ba kayo magnanasa na maging presidente rin? Well, good luck. Pero at the same time, ang aking sinasabi sa ating mga kakamping, mag-isip na muna kayo unang-una. Saan kayo talaga papanig? Diyan sa mga gaya ni Ontiveros na lumuhod dati sa mga Duterte para manalo sa senador, bilang senador. Diyan kayo ba papanig sa mga kakamping na mga nagkakain suka na dati-dati sinusuka si Marcos, ngayon iniidolo? Or kakampi kayo sa mga Duterte na bagamat kinulong at inaapi, naninindigan pa rin para sa sambayanang Pilipino? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At the same time, ang sinasabi ko, naku, hindi po pwede tayong maging kampante ha. Dahil nga, pag si Ontiveros kinampihan, pinondohan ng mga Amerikano, pag si Ontiveros ay pinanalo ng mga makina na kontrolado ng mga Marcos, pag si Ontiveros kinampanya ng mga LGUs na tapat pa rin kay Marcos, at pag si Ontiveros ay bumili ng boto galing sa mga flood control projects worldwide, may tulog tayo. Kahit gaano pang kagusto ng taong bayan si Inday Sara Duterte maging presidente. Ang akin lang, wag po tayong maging kampante at ang mga sandata natin, una-una mga OFWs ha, 14 milyong boto kayo. And yet, 220,000 lang ang bumoto sa huling eleksyon. Dapat magparehistro kayo. Madali lang po yan. Kung kayo dayuhan na, kumuha kayo ng second Philippines passport at kayo ay magrehistro. 2 step po yan. Kung kayo dayuhan na, second Philippine citizenship under dual citizenship law at pagre-rehistro. At kung kayo naman ay Filipino passport holder pa rin, miski kayo illegal, kung nasan man kayo, magrehistro lang po kayo dahil hindi naman kayo para i-report ng mga embahada natin for purposes of registering lang para sa eleksyon. Kinakailangan po natin yung lakas ng 14 million. Dahil ako, kampante ko bilang isang OFW ngayon, na 99% ng OFWs ay para kay Sara Duterte. So sayang po yung 14 million na po pwede natin pantapal sa gagawing daya ng Marcos Pinklawan Alliance. No? So yun po. At syempre, lahat tayong mga DDS, tutukan din po natin ang Balance Luzon kung saan ang bakbakan ay talagang mangyayari.